patay na si Bangag. Binubwisit lang natin si Bangag, kaya nga 'di ba sabi ko sa iyo mag-live siya. Okay? Cheers para sa tuluyan ng, pagkawala ng mga hinayupak. Mhm. So ngayon, mga kababayan, okay, sabi ni Asiana Dihi, kay Bangag is reason, okay, robotic. Okay, kasi dito hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Okay, si Maharlika vindicated. So hindi tayo nagpapakalat ng fake news ever since. Madalas, binubwisit lang natin ang mga kalaban. Kaya nga sinabi natin, patay ba siya o buhay? Buhay, wag yung buhayin ng Bangag. 'Di ba? Clone o buhay? Kasi may mga nababasa ako mga palanggingging kung patay ba o buhay si Bangag. Alright? Sabi ng iba na I think he's resting outside the country. Now, it's impossible that he will in the country with all the money he corrupted from the Philippines. Okay, here's my honest take. Okay? Una, mga kababayan, balikan muna natin yung, kaya tayo nagtatanong, di ba ilang beses si Bangag nawawala, di ba? Dumudugo yung ilong, tumutulo yung sipon, di nararamdaman, yung gilagid niya, dumudugo and everything, mga ganyan. Tapos inamin ni Kulasa Castro, ni Saltic Castro, mga kababayan, na sabi nga maximum level of pain. Actually, sinasabi nga natin dyan, sukdulan ang pain niya due to diverticulitis na inamin naman nilang may sakit. So sabi nga ni kaibigan ko, shout out kay Spokes Harry Roque, na base sa 1987 Constitution, Article 7, Section 12. Naalala ko kasi pag nag-memorize ako, Article 7, Section 12, iniisip ko yung 711 minus 1, ay plus 1, equals 12, para maalala ko siya. So kanina nakinig ako sa kanya, Article 7, Section 12, na ang sinasabi dyan sa Article 7, Section 12, na karapatan ng taong bayan na malaman ang karamdaman ng isang Pangulong Bangag o hindi man kung ano yung kondisyon ng kanyang pangangatawan, lalo na kung may ganitong klaseng mga spekulasyon. Kasi nga, sinungaling itong mga hinayupak na ito. Okay. Sabi ni Dalia, yes, si Antiker, pinapasakay lang ang mga Pilipino. Iyon nga sinabi ko sa inyo na nung naglabas sila ng picture ni Bangag na bloated pa yung mukha niya, then, fake na fake, obvious na obvious. Kaya, di ba, ano ang sabi ko sa inyo? Ginagago tayo. Kumbaga, pinapadama yung taong bayan. Teka, tignan ko lang dito. Dito yung kanina. Pinapadama nyo yung taong bayan para mag-speculate, para sabihin nyo, kumbaga binibait nyo para sasabihin, patay na si Bangag, ganyan, ganyan, ganyan. Teka. Sabihin na, patay na si Bangag, wait a minute. Tapos, kakasuhan nila ng, Section 12, okay? Kakasuhan nila ng fake news. Okay? Ngayon, mga kababayan, alright, sabi ko nga, kaya ginagawa ng taong bayan ito. Okay, basahin natin. Article 7, Section 12, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet in charge of national security and foreign relations and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. Okay? Kaya maraming mga magagaling na mga abogado na nag-cite ng batas na yan dahil nga mismo, inamin naman nila na may diverticulitis si Bangag, di na maximum pain. Kahapon lang sinabi yan ni Kulasa Castro. Ngayon, ang sabi ng iba, patay na si Bangag. Meron pa ngang oras. Hindi ko kinaya talaga. Okay? Hindi ko kinaya na may oras pa talaga yung pagkategi niya. Okay? Ngayon, sabi ko nga, kaya ang mga tao ay nagsasabi ng mga ganon, yung iba na walang kaalam-alam, galit lang talaga dahil sa sobrang hirap ng buhay natin sa Pilipinas. Sabi ko, dahil hopeless na. Okay? Dahil hopeless na ang mga tao, mga kababayan, at wala na talagang tiwala sa Bangag administration. Okay? At ito ay kalayaan ng mamamayan. Okay? Kung tayo ay, actually, pwede nga natin siyang gurgurin sa isip natin eh. Ako, inisip ko na nga lang, gabi-gabi, gurgur na siya eh. Di ba? Na hindi na siya humihinga.
Kasi they cannot control kung ano yung emotion natin, kung ano yung feelings natin. Sabi ko nga, pwede kong gurgurin si Bangag sa pamamagitan ng aking kaisipan. Ginurgur na kita. Walang pwedeng, pumigil sa nasa isip mo. Okay? Walang pwedeng pumigil kung sabihin kong kukulamin mo siya. Although sa paningin ng lahat, hindi yan masama mo, Marlica, nag-wish ka ng kamatayan. Hindi masama yun. Lalo na kung demonyo ang wini-wish mo. Sabi ko, masama kung nag-wish ka ng kamatayan sa mga taong gumagawa ng kabutihan. Pero kung si Bangag ang i-wish mo na magurgur, sabi ko nga, gurgurin. Kung ako maging secretary of gurgur, gurgurin ko silang lahat kapalit ng buhay ko. Hindi ako manghinayang sa buhay ko kapalit ng libu-libong buhay ng mga kawatan. But, okay, kailangan natin straight ang ating mga usapin dito. Dahil ang sabi ko nga, sabi nyo, clone ba siya o buhay? Dahil nga may president, mayroon nang nangyari nung panahon ni Marcos Sr. na nagda-dialysis. May sakit na, ikinubli nila sa taong bayan. So, mana-mana talaga sila. Diba, doon sa movie na Made in Malacanang na kasinungalingan naman yon. Sinuportahan pa natin yun, nabudol tayo. Nagkapera si Amy Marcos sa atin, tsaka si Daryl Yap. Na ang sinasabi doon, nakita nyo na may private nurse, may dialysis, may dialysis machine, at even before, after silang mapalayas, di ba, nung nilusob ng taong bayan, ng mga dilawan ngayon, nakakampi na nila, nakita yung mga dialysis apparatus doon. Now, here's the thing. Clone ba yung nakita natin kanina? Ako, napanood ko kasi pinagtyagaan ko. Okay? Sabi ng iba, right, pwede talagang, pwede daw, anong tawag dito, sabi nila, pwede daw maging clone, dahil nga patay na nga daw si Bangag, ganyan-ganyan. Ako, sa personal observation ko, okay, buhay pa si Bangag. At yung sinasabi na yung video na pinresent nila kanina, dahil nga, tawag dito, ang RTVM lang ang nag-cover noon, yung video na pinresent nila, may mga nagsasabi na 2025 pa daw yon. So, ang ginawa ko, binalikan ko, okay? Binalikan ko yung 2020, 180, 180, was it? 83rd pala. 83rd, pakita natin sa inyo. Okay? Para tayo maayos. Sino ba itong mga lumalabas na to? Binalikan natin dito, mga kababayan. Ito, para magkalinawan tayo. Ito, 183rd. Kasi may mga nagsasabi kasi sa akin, Miss Marlica, syempre mga reporting niyo tinitignan natin, ano yan, recorded lang yan, replay lang yan, ganito, ganyan. Okay, so ito, nung nakaraang taon, ayan, si Bangag, actually, si Bangag dyan ay walang, dito tayo, forward natin, si Bangag ay walang shades. Okay? Wala siyang salamin. I-play lang natin saglit, okay? Okay. Chairperson Regalado Jose Jr. Okay, hindi natin siya i-play ng buong buo. Pinapakita ko lang sa inyo ang katotohanan. Okay? Last year, ang bisita nila, okay, from the US, ay nung time na yon, ang isa sa mga panauhin ay si Deputy of Chief Mission na si Robert Ewing or Ewing. I think Ewing ang bigas dyan. Tignan nyo to 50. Okay? Ito. Tignan nyo. Tignan mo Tignan yung tsura niya. Let us hear the message of the Deputy Chief of Mission, Embassy of the United States of America, Mr. Robert Y. Ewing. Ewing. Daw alpot ang nagsasalita. Okay, so tignan ninyo. Okay? Excellency President Ferdinand Marcos Jr., Honorable Secretary Teodoro, Ambassador of Japan, and all other distinguished guests. Okay. Pansinin natin. Mga kababayan, para magkalinawan tayo, pansinin nyo yung kanyang suot. Okay? Yung kanyang salamin, blue. Kanina, ito 2025 to Okay? So nakita nyo yung gown niya, yung kanyang barong, nakita nyo may line na ganyan, di ba? Nakita nyo yan? Para lang tayo magkalinawan. May line. Ayan si
Okay, ayan si Deputy of Chief Mission, Robert Ewing. Alright? So, yan siya. That was 2025. Tignan natin yung date para magkalinawan tayo. Ayan, nakita mo, Araw ng Kagitingan, 2025. Pakinggan pa natin ng konti para bongga. Good morning. It is my honor to represent the United States on this important day. Okay, it's my honor. Ako. Ngayon, mga kababayan, tignan nyo Alright? Alright, so nakita nyo yan. Ngayon, punta tayo sa 2026. Kanina. Okay, 2020. Ito yung kanina. Okay, 24. Hanapin natin si Robert. Okay. Message of Mr. J. DeFus, Okay. AI, Embassy of the United States of America, Mr. Robert Y. Ewing. Charge de Affairs na siya. Okay, from Deputy of Chief Mission, nag-iba na yung kanyang posisyon. Nakita niyo, narinig niyo kanina, di ba? Pakinggan natin ulit. Well, this time, let us hear the message of Mr. J. DeFus, AI, Embassy of the United States of America, Charge de Mr. Affairs. Robert Y. Ewing. Siya pa rin ang representante ng Amerika namin, pero this time, hindi na siya Deputy of Thank Chief you. Mission. Good morning, Your Excellency President Marcos, Okay. Excellency Secretary Teodoro, Okay, tingnan niyo, distinguished guests. Okay, ayan. Kaya kailangan to emphasize natin. Nakita ninyo? So yung gown niya, gown na naman ako. Yung kanyang ang kanyang suot, okay, ang kanyang barong iba na, wala nang line-line. Tapos kung mapansin niyo, dalawa yung mikropono, isa lang, okay? Ay, yung sa kabila, yung kanina isa lang. Ito, 2026, dalawa yung phone. Ay, microphone. Right? So, dito, mga kababayan, balikan uli natin. Ay, tika, wait. Puntahan naman natin, hindi natin pakinggan lahat ng sinabi niyan. Puntahan naman natin ngayon si Japanese ambassador. Siya pa rin kasi. Noong 2025, the same persona ang nagsalita. Okay. O, tignan natin yung Distinguished guests, okay. Tignan natin. Tignan na natin yung ang kanyang barong. Nakita niyo yung barong niya. Okay? Kailangan maging, mapanuri. O, yan yung barong niya. That was today. Okay? That was today. Then, ang 2025, ito lang ang gagawin natin, palitan lang natin yan, girls. Mga achi. Okay? O, mga palangga. 23rd, ito yon, 1 year ago. Day. Okay? So, we'll see. Nasa na siya, yung ambassador ng Japan. Alright. Tingnan baka kung nagpalit siya ng Okay, nagpalit ba siya ng barong? Tingnan natin ito. Okay? on this solemn occasion, we come together, Parang iba na yung barong niya, no? Junior, Okay, tingnan natin. Honorable Secretary of National Defense, Okay, Gilbert tingnan natin, may flag siya dito. Ba, nakita nyo? Ayan yung barong niya. Observe nyo na lang. May flag siya dito sa kwelyo niya. Balikan nga uli natin yung ito pala yung 2025, sorry. Ito yung 2025, may flag siya sa kwelyo niya. Balikan uli natin yung 2026. Okay, linawin nyo yung mga mata. Ito yung kanina. Ladies and Tingnan gentlemen, mo, baliktad na, di ba? ano na mga po sa inyo lang. Iba na yung nakalagay. Nakita nyo, iba na. So meaning, mga kababayan, iba na nasa left na siya ngayon, kanina nasa right. Okay? Ngayon, mga palangga, ang observation ko, okay? Ang observation ko is, yung video, okay, teka may gugurgurin nga ako. Gugurgurin kita, Cleofi, kasi nagmamadali ka. Okay. You can go to hell. Okay? Yan, ginurgur ko na. Yung mga nagmamadali, dadalhin natin sa impyerno. Alright? So ngayon, mga kababayan, may chance yan na AI ang damit. Alright. Okay. So, syempre, iba-iba yung observation. Ako yung observation ko, may honest observation, mga kababayan, is legit yung video. Okay? Kasi, may seremonyas, hindi siya 2025. Alright? Yes, Jem din. Yung mga nagmamadali, dadalhin ko lahat sa impyerno kung pwede nga, isama ko na kay Bangag. Diba? So, binalikan ko rin, Polly, yung 2022, 2023, ganyan, binalikan din natin. So, legitimate yung video na buhay pa si
bangag, unless na lang kung talagang magaling sila mag-clone or something. Pero syempre, mga kababayan, mas okay kung ma-interview siya ng mga media personalities. Yung mga paid media, well, ma-interview talaga siya na makita na talagang itong date na ito, ganyan-ganyan, kasi maraming hindi nga nako-convince dahil na sa kagagawan na rin nila na si Liz Satanas ay nagpo-post ng video in the past. Yes, sabi ni Chari, mataba siya sa video. Na-notice ko rin yan. Okay? Na mataba siya sa video. Di ba? Payat na siya. So, hindi nga din na, ngayon, mga kababayan, ako, nag-base ako doon sa video ngayon at video ng 2025. Mirrored siya. Well, kaya nga, ang request natin, dapat magkaroon siya ng press conference na magsalita siya na actual talaga na siya ay ngayong date na ito, ngayong April 9, na kinakausap siya ng media. Di ba? Mahilig naman siya magpabida sa media. So, yun ang punto de vista natin. Clone ba siya or hindi? Well, marami talagang magdududa. Clone ba yung ipinakita or hindi? Marami kasi katulad ninyo. Di ba? Pumunta si Yumi. O si Yumi, taga Bataan. So kung pumunta si Yumi at nakita niya na dalawang mata niya, and I trust her, buhay siya. Yun nga lang, hindi nyo maiaalis sa ating mga kababayan na mag-isip tong AI daw dahil talagang ang dami mga AI na lumalabas na akala mo makatotohanan. Okay? So tama, Miss Eva. The best talaga kung magkaroon siya ng press conference at magpa-interview siya sa mga, sa mga reporters. Yun, di ba? So doon, by the way, okay, ang sa akin lang dito, mga kababayan, kaya nga ang mga tao ay galit na galit kay Bangag. Bakit marami ang nagdarasal na si Bangag ay magurgur na? Anong ipinapahiwatig natin mga mamamayan? Kasi sukang-suka na dahil wala naman talaga silang napapanagot dito sa flood control project na gusto nilang kalimutan. Dahil sila mismo ang mastermind. Wala nang tiwala ang taong bayan sa kanila dahil sa gobyernong Bangag, dahil nga dito hindi pa naman nauubos ang old supply ng krudo, ng gas, ng LPG, ay nakipagsabwatan na ang mga Bangag sa oligarko. Kaya ang mga tao, sa krisis na nararanasan nila, sa kahirapan, and out of desperation, na ang last resort na lang ng tao, dahil hindi pa ayaw umalis ni Bangag, dahil sa kabila ng dinisclose na ng kanyang kapatid na siya talaga ay addict, sa sinapupunan pa lang ng nanay niya, ay addictus na siya. So, ito yung reason kung bakit tayo desperate, kumbaga, desperado ang mga tao. Kaya gusto na lang, dahil hindi pa nagre-resign, hindi rin siya ma-impeach dahil magkakasabwat sila. So, ang last resort ng taong bayan is sana magurgur na lang siya or kukulamin ko siya every 3 a.m. Gagawin nga natin yung online kulam na yan eh. 'Di ba? At nagde-demand tayo ng what? Ng accountability sa mga pinagagawa nilang fake news. Yung ginawa ni Liz Satanas na pangingidnap sa 2 bata at ni Marcos Jr., kasabwat si Teddy Boy Locsin at ang kanyang asawa, yan ang isa sa una kong pasabog, di ba? Na kinidnap nila sa Turkey. Another thing, yung smuggling, hoarding, pulboronic na nahuli sa Alitagtag, nakalimutan nyo na nga, yung pasabog ni Amy Marcos, not really pasabog, confirmation na addict yung kapatid niya, walang accountability. Yung mukhang kasabwat na doktor sa St. Luke's na nag-certify ng pulboron test ni Bangag, 'di ba? So ito yung frustration ng taong bayan, masakit. Sobrang sakit ang nararamdaman ng taong bayan na kahirapan, kaya nga ang last resort na lang na sana magurgur na lang siya. Lalo na ngayon, tumaas ang gasolina, tumaas ang mga bilihin, lahat ang presyo ng lahat ng bilihin, din ang sweldo ng tao hindi naman tumaas.
Di ba? So the reason why ang tao galit na galit. Kaya gustong-gusto na ni Bangag, ay gustong-gusto na ng mga tao na magurgur na si Bangag. Yun ang katotohanan dito mga kababayan. Then nagmensa-mensahe siya kanina. Anong sinasabi niya doon? Pinakinggan ko kasi pinagtsagaan ko. Mahigit 1 oras. Nananawagan siya, magkaisa tayo, mga Pilipino. Sa gitna ng krisis. Tutututu. Anong pinagsasabi niya na magkaisa tayo sa gitna ng krisis? Na siya, asawa niya, mga anak na pamilya ni si Martin Tambalusos, silang pamilya, Marcos, Araneta, Romualdez at mga kasabwat nila ay nagkakaisa sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. The reason why, isa sa tinitignan nating anggulo kung bakit RTVM lang, okay, ang nandoon. Bakit hindi pinapayagan ang ibang mainstream o paid media na mag-cover doon? 'Di ba? Anong ibig sabihin? Public naman 'yun. 'Di ba? Taon-taon naman may mga paid media na nagko-cover doon. Ang pinaka number 1 diyan, mga kababayan, kung bakit nililimitahan ng Bangag team o Bangag administration ang mga independent or paid photographers para sakaling tumulo na naman ang dugo ni Bangag sa buto niya o sa gilagid niya, sa utak niya, lumabas sa mga utak niya, kaya nilang kontrolin ang video. Yan ang nakikita kong angulo. Pwede lang i-black out lahat. Totally black out. Kunwari, technical problem. Kasi ganun ang mga Bangag. Kaya controlled nila, kaya RTVM lang, official lang, sila lang, PCO. Okay? Sila lang ang may control ng video para sakali na magkaroon ng aberya. 'Di ba? Katulad nung sa Amerika, hindi nila na-control 'yun, 'di ba? O, tumulo ang sipo ni Bangag na hindi nga nalalaman, nakakahiya, 'di ba? At nalaman natin na talagang, alam natin na hindi naman natin nalaman, talagang sinabi nila na may saltik, may sakit na nga ito si Bangag, may sakit at may saltik. So yun yung reason kung bakit limited or contained lang yung ginagawa ng mga ito when it comes to live footage. Kasi nga, any moment, alam mo kanina, di ba? Sabi ko, bumagsak ka na, i-zoom. Kaya lang wala akong kandilang itim na hawak, kaya siguro hindi ako may epekto. I-zoom, bumagsak ka ng iwi, Kasi, the moment na magkaroon ng eksena, totally black out, di ba? Media blackout. Yun yung reason. Okay? So, ay nagsasalta siya doon, mga kababayan, yun nga, balikan natin yung sinasabi niya, pagkakaisa, chuchu-chuchu, pagkakaisa, paanong pagkakaisang pinagsasabi ng hayop na yan, sila mismo ang punot dulo, ang promotor ng pagkawatak-watak ng Pilipino. Ang mga Pilipino na nagsasalita, na nagtatanong nasaan na ba si Bangag? Magpa-interview ka. Anong ginawa? Panakot sa taong bayan na bawat mag-post tungkol sa karamdaman ni Bangag ay kakasuhan. Anong pagkakaisa dyan? Panggigipit ang ginagawa ni Bangag. Kaya lahat ng mga sinabi niya doon sa araw ng mga traidor. Kaya hindi yun araw ng kagitingan ng ating mga sundalo o ating mga bayani. Araw yun. Araw-araw, sigu-segundo, minu-minuto ay araw ng mga traidor, ng mga Bangag, ng mga kawatan sa Pilipinas. Lagi niya po sinasabi na, kinumpare niya yung mga World War II heroes natin, na parang the usual thing, na yung mga kasaysayan natin in the past, nung panahon ng World War II, ganyan, na tayo ay maging magiting, ngayon, pinarangalan itong mga sundalo o yung mga men and women in uniform na naging magiting chuchu-chuchu. Dahil kayo daw ay nagsikrepisyo, panatalin, mga integrity, chuchu-chuchu. Isang bullshit yun, mga kababayan. Hindi enough. Okay? Yung sasabihin ni Bangag na alalahanin natin, di ba like ko sinasabi sa inyo? Alalahanin natin ang mga bayani at isabuhay natin ang kanilang mga ginawa. Sinabuhay ba ni Bangag? Di ba si Bangag ang mastermind ng pagnanakaw sa kaban ng bayan? Si Lisa Tanas, si Sandro Marcos, si Pangandaman, Amina Pangandaman, si Bersamin, pamangkin ni Bersamin, yan ang nakalagay sa expose ng mga Marines, ng mga sundalo, at ni Zaldico na dati nilang kaalyado. So anong pinagsasabi ng Jutang Giniming Bangag na ito, Jutang Ginimes, na isabuhay natin at alalahanin natin yung sakripisyo ng ating mga bayani, chuchu-chuchu. Pahalaga natin ang kanilang mga sacrifices. Pinalagahan pa ni Bangag. Di ba? Nirespeto ba niya?
Eh, di ba nakapag-traiduran siya? Ninanakaw nila, sabi ko nga, araw-araw, nakipag-ugnayan, nakipagsabwatan sa mga pulboronic. Sila ang nagninegosyo ng pulburon. Nakakalusot lahat. Ang mga negosyante, ang mga hoarders, dahil sila ay nakipagsabwatan. Hindi niya isinaalang-alang ang dignidad ng ating mga bayani na makalaya tayo sa banyaga dahil nag-appoint siya noong 2023 na isang banyaga na Chinese na, sinasabi nila galit sila sa Chinese. Pero si Michael, remember na walang black and white. Wala. When I say walang black and white, 2023 expose natin na walang papeles na inappoint na yung taong yan. Yan. Ano ang dignidad? Ano yung sinasabi nito ni Bangag kanina? Na dapat daw tayo ay, ang mga bayani ay dapat natin gunitain ang kanilang mga kabayanihan, ang kanilang mga sakripisyo, chuchu-chuchu, eklabush. Diba? Dapat daw lahat ng mga Pilipino, tayo, ganyan-ganyan. Siya ba? Ang pamilya niya, sa kabila ng kahirapan ninyo, party here, party there. Nagkandamatay na nga ang isa sa kanila dito sa Beverly Hills. Alam nyo yan. Dahil yan, hindi pa sinasagot yan. Ang pera ng bayan, dinadala sa ibang bansa para sa kanilang mga pagbubuli-buli, pagbibiga-biga, pag-alpot-alpot, lahat na. So, anong kadyotahang kabayanihan ang sinasabi mo, Bangag? Tapos siya talk about peace. Peace daw, kapayapaan daw yung solusyon, hindi daw karahasan. Ulul. Kumusta na yung nagurgur na PSG? Kapayapaan ang solusyon? Yung paggigipit nyo sa akin, paggigipit nyo sa mga taong nagsasalitang hayop ka, paggigipit nyo kay Pangulong Duterte, pinakidnap nyong hayop kayo. Yung paggigipit nyo kay Inday Sara, kapayapaan? Peaceful ba yan para sa mga taong inaapi nyo? Anong kadyotahan yan? Tapos pag hindi umayon sa inyo, tatakutin nyo, sisindakin nyo, kakasuhan nyo. Ngayon, headline na lahat ng mga nagpo-post about sa kondisyon ni Bangag, isa-isahin, kakasuhan, chuchu-chuchu. Anong kapayapaan ang sinasabi mo? Giyera ang gusto nyo sa kapwa Pilipino, panggigipit. Kung si PRRD ay nag-declare ng war on D para sa addictus na katulad mo, Bangag, ikaw nag-declare kayo, di ba, indirectly, ng giyera laban sa mamamayang Pilipino na nagtatanong or na naguguluhan kung buhay ka pa ba or what? Nahayop ka. Okay? Sabi ko nga, buong buto ng kapwa-apuhan mo, mga anak mo, ang nilamon nyo ay galing sa nakaw sa bayan. So yung sinasabi mong kapayapaan, walang kapayapaan sa Pilipinas. Dahil ngayon, headline, pare, madre, lahat, mahalos ginugurgur, akyat bahay gang, anong kapayapaan na kadyotan ang pinagsasabi mo at sasabi mo maging matatag ang Pilipino? Paano maging matatag ang Pilipino kung walang kinakain? Paano maging matatag ang mga drivers, ang mga sundalo natin, lahat? Yung mga ordinaryong citizen. Paano maging matatag ang pag-iisip ng mga yan? Kung mismo inabuso ninyo, hindi pa nagtataas ang presyo ng langis, babalik na naman tayo, pinagtaasan nyo pa. At 3 billion a day according to Senator Marcoleta, ang kinikita ng mga oligarkong kasabwat mo. Anong pagiging patatag na Pilipino na ang mga ordinaryong obrero, 600 pesos, 700 pesos a day ang kinikita, may 4 na anak, paano maging matatag ang Pilipino? Tapos sasabihin niya, talagang papalakpakan ng mga tao kasi ang mga Pilipino, mga OFW, kayo ay very resilient, kayo ay matiisin, chuchu-chuchu. Yun na nga eh. The reason why binababoy tayo every segundo, kada segundo, dahil kayo ay resilient. Kayo ay matibay na kahit nagugutom na kayo, okay lang na Bangag ang presidente ninyo. Dahil inaabuso kayong mamamayang Pilipino, dyan kasi alam nila na hindi kayo makalaban dahil paano nga pala kayo pupunta dun sa harap ng Malacanang kung gutom kayo. 600 pesos a day. Pakakainin nyo pa yung mga anak ninyo. Wala kayong panggas. Kaya di ba yung iba nagkakahoy and everything. Tapos sasabihin niya, palakpakan natin, resilient. Totoo naman. You allowed the Bangag. Yung mga kasabwat nila na pagnakawan kayo kada segundo. Samantalang sila kumakain ng lahat ng masasarap na pagkain, steak, lahat,
caviar at kung ano-ano pang mga mamahaling pagkain na galing sa kaban ng bayan, kayo, magtiis kayo diyan sa MRT, sa LRT, sa kalsada, magsiksikan kayo hanggat magkandamatay kayo, wala silang pakialam. Magsasalta lang kayo, magsasalta lang sila na, oh, tayo'y magkaisa, chuchu-chuchu, nako, mga OFW natin, magagaling, chuchu-chuchu. Tapos binanggit niya pa kanina, nako, meron tayong 900 mga eskolar, no, mga eskolar, mga bata, mga anak na mga sundalo, or mga kapulisan na nabigyan daw ng scholarship. 900 out of how many students? Ilang milyon mga bata, mga batang Pilipino ang hindi kayang mag-aral dahil sa kakulangan ng pera, out of kahirapan. Walang pamasahe, walang pang-tuition, walang pangkain. Kaya nandun na sa labas, napapariwara, bumibili ng rugby, sumisingot hanggang sa mabuang na ang ating mga kababayan. Yan ang katotohanan. Tapos sasabihin niya, ni Bangag, tayo mga Pilipino, magagaling tayo, di ba? Matiisin, chuchu-chuchu. At kailangan harapin natin itong mga global challenges sa natin na nararanasan, itong mga kaguluhan, krisis sa mundo, ulul. Is siya mismo. Again, yung mga kasabwat niya, ang nagsalaula sa inyo. Nag-times 2 ba ang magkano na gas ngayon? Ang LPG, nabasa ko kahapon, 1,800. From 1,300 daw yun, naging 1,800. That's plus 500. Oh, di ba? Yung gas na lang. Yun mga kababayan. Tapos okay lang sa inyo. Di ba? Ang tunay na presidenteng matino, di ba? Inaalaga ng taong bayan, pinapalakas ang ekonomiya natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho at hindi ninanakaw ng bilyon-bilyon, ang pera ng bayan, segundo at nililipat sa ibang mga bansa, binibili ng mga properties, binibili ng mga rancho sa Espanya, sa Europa, sa Amerika, o kung saan mang parte ng mundo. Di ba? Walang krisis. Kahit nagkakakrisis pa because of the ongoing na kaguluhan, di ba? Hindi ka agad maapektuhan ng Pilipino kung ang bilyon-bilyon, according to Zaldico, na ninanakaw mo, hayop kang bangag ka, ay binibigay sa taong bayan through healthcare, livelihood program, education, at etc. etc. Ano pa anong kajotahan mo? Krisis na nga sa mundo, pinagsamantalahan nyo pa yung tao. Diba? Hindi naman magsasalita si Marcoleta, Senator Marcoleta, hindi maglalabas ng dokumento kung hindi totoo na yung mga hayop na kasabwat mo Bangag, na mga negosyante na nagsamantala sa giyera at nag-times 2 or more or less than 50% then, to 100% na markup sa kanilang old stocks. Ang reason kung bakit krisis ang nararanasan ng ating mga kababayan ngayon. Yaan dapat, kung gusto mong solusyonan ang krisis sa ating bayan, isukan nyo lahat ang pera ng bayan, simula sa Direktor 1, 2, 3, ASEC, USEC, sinabi ko, lahat yan na bumili na ng mga bahay, ng mga buwakan ng inang yan, na mga hayop na yan, na ninakaw sa pera ng Pilipino. Kaya, manahimik ka sa pagdrama mo dyan, di ba? Kung ikaw nga yan, dahil sabi nga nila, baka clone, patungkol sa pagkakaisa na sinasabi mo, pagkakaisa, kapayapaan, alpot-alpot. Paano magkakaisa ang Pilipino kung kayo ay promotor ng fake news? Paano magkakaisa ang Pilipino kung yung ikaw mismo at si Satanas ang promotor ng kidnapping sa Pilipinas na putang inakang hayop ka? Paano magkakaisa ang Pilipino kung mismo yung mga jutang genimes na mga oligarko, mga oil businesses o owners ay kinasabwat ninyo na ginagago ninyo old stock, ang gas, ang oil, ay minark-upan ninyo ng from 50 to 100%. Baka umabot pa ng 1,000% yan mga jutang genimes ninyo. Anong pagkakaisa? Pagkakaisa ba ang taong tumulong sa yung hayop ka para maging presidente katulad ni Inday Sara, katulad ni Pangulong Duterte? Pinakidnap ninyo, nakipagsabwatan kayo sa ICC at binigyan nyo ng pera, mali-maleta, mga buwakan ng ina ninyong hayop kayo. Anong pagkakaisa pinagsasabi mong Bangag? Kaya dapat talaga, kung buhay pa yan, 3 a.m. ang kulam natin, itim na kandila. Minsan, mag-online sorcery na ako dito kasi
Kailangan aralin ko kung paano maging epektibo yung mga pangungulam na yan para matuluyan na yung mga hayop na yan. At hindi ko nahiya sasabihin, ano ba ito si Marlica? Nagdadasal na ganito, ganon. Kung kailangan lipulin ko yung mga jutang genimis na yan, lahat sila, kahit after ko sila malipol, kapalit ng buhay ko, gagawin ko. Lalo ka na bangag, Lisa Tanas, na segundo, mga kasabwat, yung mga hayop kayo, nagpapahirap sa Pilipino, pagkakaisa jutang genimis kayong hayop kayo. Nasa Maynila ang Malacanang, ang daming nagugutom, kayo nagpa-party, yung mga batang kali dyan, hindi nyo nga maabutan. Well, it's not about that na maabutan ng burger or what. Dahil na-witness ko naman na madadamot kayo mga hayop kayo, kaya nga ako nag-alsa balutan. Dahil nakita ko na wala kayong pakialam, habang kayo nag-i-enjoy doon sa headquarters, remember that pasabog, overflowing ang pagkain, yung mga supporters during that time, yung mga bangag supporters sa labas, hindi nyo mabigyan ng pagkain. Ako pa ang nagbigay, pera ko, para makakain ng mga supporters nung time na ako ay supporter ng mga putang inan yung hayop kayo. You talk about pagkakaisa? Yes, pagkakaisa sa pagnanakaw. Pagkakaisa sa pag-deliver ng mali-maletang perang ninakaw nyo sa kaban ng bayan. You talk about kapayapaan? Walang payapa sa Pilipinas hanggat ikaw ay nandyang adik ka. Hindi magiging payapa ang Pilipinas kung yung mga general ay lumalapa ng mga suso. Okay? Lumalapa ng mga suso ng mga appointees nyo din. Nilalapa ang mga suso bells. Alright? Mga hayop kayo sa lahat. Kapayapaan? Yes. Payapa kayong lumalantak ng bilat, ng suso, ng buto, lahat. Kaya nga si Katie, di ba, nilantak yung buto niya nung special envoy ninyo. Ganyan ang kapayapaan. Payapa sa pagnanakaw. Di ba, nagkakaisa kayo sa orgy lahat, sa pagsingot. Then you talk about kaunlaran. Yes. Totoo namang maunlad kayong lahat sa pagnanakaw. Ninakaw nyo na ang future ng kabataan. Ninakaw nyo lahat na mga hayop kayo. Kaya sinasabi ko nga, kay Inday Sara, kung naririnig ako ni Inday Sara, the moment na umupo yan, ako na ang Secretary of Gurgur. Kasi kung pwede ko kayong ibato lahat sa impyerno, mga jutang genimis nyo, ibabato ko kayong mga hayop kayo, dahil ang nararamdaman ng Pilipino ngayon ay puot, galit. Kaya ang mga tao umaasa, ang dami nag-message sa akin, Miss Marlica, patay na ba talaga? Kasi nabasa ko ganyan-ganyan. Miss Marlica, sana patay na si Bangag. Ibang-iba. Nung panahon ni Pangulong Duterte, even yung panahon ni Noynoy, na di ba na kinasusuklaman natin dahil akala natin ang mga demonyo ay mga dilawan nung time na yon. Pero mas masahol ang Bangag, well, actually pare-pareho silang demonyo. Dahil nagsanib puwersa sila ngayon, di ba? Then bubulahin tayo, salamat, mga bagong bayani, mga frontliners, ordinary citizens, yung ating mga ordinary worker, chuchu-chuchu. Bullshit yan, mga kababayan. Kung mahal tayo ng gobyernong ito, yung mga modernong bayani, sinasabi niya, moderno o makabagong bayani na pinagsasabi niya, dapat lahat ng mga displaced na OFW na umuwi o pinauwi, dahil sa giyera, dapat binigyan ng pangkabuhayan. Ilan lang ang tao, nabasa ko sa balita, ang binigyan lang nila 2 OFW, ipinagmalaki pa nila. 2 OFW sa headline, ang binigyan ng gobyerno ng pangkabuhayan, 30,000 each. 2 OFW lang ba ang umuwi? At 30,000 each, saan pupulutin yung OFW na yan? 30,000 each after that, nga. Dahil walang opportunity. Ang binigay nyo dapat sa mga OFW na umuwi, trabaho. Hindi yung one time, 30,000. Tapos after that 30,000, wala na. Gutom na uli si OFW. You talk about makabagong bayani, modernong chuchu-chuchu bayani. Di ba? Kaya mga kababayan, the reason why ang mga taong bayan frustrated, okay, na makita si Bangag na nandiyan pa siya at napalakad-lakad pa. Ang gusto ng mga taong bayan, makita na pumantay na ang paa ni Bangag, ni Lisa Tanas at lahat ng kasabwat nila.
You talk about bayani tayo, baka bagong bayani, dahil tayo nagbibigay ng pera through our remittances, chuchu-chuchu, tapos ninanakaw lang ng mga hayop na yan. Anong pinagsinasabi niya? Anong mga sinasabi niya? Nung kagitingan noon, ng ating ganun-ganun, di ba, ibinuwis ang kanilang buhay. Ulul! Yun na nga eh. Ibinuwis ni Rizal, ni Bonifacio, at ang iba pang mga bayani. Ang kanilang dugo. Anong ginawa mo ngayon? Hayop kayong pamilya kayo. Sinipsip nyo ang dugo ng Pilipino. Araw-araw segundo, sinisipsip ninyo ang dugo ng mga Pilipino, kaya hirap na hirap. Mga bayani na nagbuwis ng buhay, nag-alay para sa bayan, chuchu mga OFW. Sino ang nagbubuwis ng buhay? Yes, totoo naman. Na talagang nagbuwis ang mga bayani, nagbubuwis ang mga OFW. Eh ikaw, anong ginagawa mo? Dapat magbuwis ka na rin ng buhay na hayop ka. Gusto namin ikaw ang magbuwis ng buhay. Na sana, wag ka nang humingang hayop ka. Kasama ng asawa mong kidnapper, magdanakaw, lahat ng kaputahan nasa inyo. Kayo dapat ang magbuwis ng buhay at mawala na kayo sa mundo, hindi ang OFW. Para naman, may magawa kayo sa taong bayan na nagbuwis kayo ng buhay sa mga demonyo. Hindi nagbuwis ng buhay para sa bayan, kundi nagbuwis kayo ng buhay, ialay nyo kay Satanas, sa diablo nyong amo, dahil napakasugapa nyo, ganid kayo sa pera ng bayan, wala kayong pakialam ang mga maleta, ang mga helicopters, mga eroplano, imbis na gamitin sa pag-rescue ng ating mga kawawang sundalo na mga, mga nasugatan sa gera or mga pulis o yung ating mga nurses, doctors na, or kung sino pa mga Pilipino, ang ginawa nyo. Nilalagyan nyo ng mali-malitang pera, hinahatid nyo sa inyong mga bahay, mga jutang ginimis kayo. Para sa inyong pamilya, para sa inyong sarili, wala kayong pakialam. Ginagamit nyo na yung krudo, eroplano, helicopter, lahat na, mga security forces, mga sundalo, pasweldo ng taong bayan, ginagamit nyo lahat, nilustay nyo lahat, tapos ang laman pa ng eroplano, lahat, ng mga pang-saksakyang pang-himpapawid, hindi pa kayo tupok lahat ng mga hayop tayo, ay pera ng Pilipino. Hindi sapat yung mga dramatization. Actually, pinakinggan ko, mga kababayan, yung 2025 na mga statement ni Bangag at yung mga statement ng mga bisita, it is the same story. Magkakaiba lang ang kamada ng mga sentences, yung pagkakaayos, pero it's the same bullshit. Yung sinabi ni Bangag tungkol sa pagiging bayani natin, chuchu, tangilikin natin, ay, what do you call it? Balikan natin, yung mga nai-contribute ng ating mga partners, di ba? Like Japan, US, and everything, chuchu. Eh kapag nag-donate kami dyan ng USAID, sino ba nakikinabang? Hindi ba kayong mga ulol kayo, yung mga tao ninyo, na even yung mga spam pinapalitan ng sardinas, panahon ng mga dilawan, at nangyayari pa rin ngayon. Yung mga nakapackage siya ng mga kit from here, binibenta nyo o ninanakaw nyo, pinapalitan nyo ng mumurahing noodles na mga expired na or mga sardinas, di ba? Ninanakaw nyo mga hayop kayo. Then you talk about your partners. Di ba? Yun, mga palangga. Kaya nakakagalit. Kaya sabi ko nga, out of frustration ng ating mga mamayang Pilipino, kaya wala na tayong tiwala sa mga hayop na to. Kaya ang last resort natin ay magurgur na itong mga jutang ginimis na ito. Di ba? Sabi ni Cherry, yung news ng Kagitingan featuring Marcos is of 2025. Cloning is just throwback. Hindi, magkaiba palangga. Okay? Magkaiba talaga yung video. Kasi pinagtyagaan ko, kinumpare ko, magkaiba. So, kaya nga, para talaga sa katahimikan ng taong bayan, dapat talaga magkaroon ng press conference. Di ba? Magkaroon ng press con na nandoon ang mga, ang tawag dyan, nandoon yung mga paid, mga media. Tignan natin kung ano mga eksena. Si Inday nagkaroon din ng di ba? Okay, here we go. Sabi ni Inday Sara, ang tunay na kagitingan ay matatagpuan sa ating matibay na paninindigan na protektahan ang ating soberanya. Okay. Yan pala yung message. Pakinggan natin. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Kaisa ko ang buong bansa sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Ngayong araw, binibigyang pugay natin ang mga magigiting na kawal na nanindigan sa Bataan. Ang kanilang sakripisyo ay hindi lamang pagpapakita ng lakas militar. Ito ay isang dakilang pagpapatunay ng pagmamahal sa sariling bayan. The Day of Valor reminds us that our freedom was bought at a high price. It is a reminder that the defense of our republic is a continuous duty that falls upon every generation. Today, valor is found in our courage to protect our sovereignty and our discipline to uphold the rule of law. Ang tunay na kagitingan ay matatagpuan sa ating matibay na paninindigan na protektahan ang ating soberanya. Ang anumang pagtatangka ng mga banyagang institusyon na manghimasok sa ating hustisya ay isang tuwirang hamon sa kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani sa Bataan. May kakayahan tayong pamunuan ang ating sarili at pairalin ang ating sariling mga batas sa ilalim ng ating sariling mga hukuman. Kagaya ng ating mga bayani sa Bataan, huwag tayong sumuko. Harapin natin ang mga hamon ng ating panahon, taglay ang parehong diwa ng katatagan. Paninindigan ang isang matatag, ligtas at tunay na balayang Pilipinas. Isang makabuluhang pagunita ng Araw ng Kagitingan sa inyong lahat. Okay. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Alam nyo, pag si Sara talaga, si Day Sara talaga nagsasalita, mararamdaman mo yung sincerity. Si Bangag, labas sa buli, labas sa ilong. Okay? Ngayon, mga kababayan, sabi ni Hazel, patay o buhay man siya, there's no difference. Wala pa din siyang silbi para sa mga mamayan. Presidente lang siya ng mga sindikato at mga bangag. Exactly, Palangga. Okay? Sabi ni Helen Chen, ang Kawasaki, mga farmers ngayon, ang kanilang harvest tulad ng saging, grabe kamura ang kilo. At may classification pa at may limited na ang inland. Binibili dahil daw sa tumataas ang gasoline. O, ayan. Nakita nyo? Yes, oo, totoo nga. Kasi si Yumi taga Bataan. Kaya nga hindi luma yung video, bago. Okay? Yeah, maganda ang message ni Inday Sara. So ngayon, mga palangga, so para ang mga tao talaga, pero meron talaga mga tao na hindi sila naniniwala na buhay pa si Bangag. So, gusto nila, nasa mind nila na patay na si Bangag. Kahit naman ako, gusto ko patay na si Bangag. Sino ba naman ang gusto mabuhay yung mga hayop na yan? Pero yung iba, ayaw nilang mamatay si Bangag kasi gusto nilang paghirapan ni Bangag yung ginawa niya na pagnanakaw. Meaning, dapat pahirapan siya, magkasakit siya, aratayin siya. Pero inamin naman nila na in pain si Bangag. Kaya pwede actually si Bangag ay sinaksakan ng pain medication or pinagsinghot siya ng bongga-bongga para feeling high siya o pinag-shab-shab siya para pagdating dun sa harap, gising na gising siya. Pwede ganun. Kasi inamin naman ni Clarissa Tara-Tara. Okay? Inamin naman niya na in pain, maximum pa nga ang ginagamit. Instead of severe pain, maximum level, to the highest level. Sabi ni Matt, ginawang gatasan ni Bangag, ni BBM mga Alipores na ang taong bayan. Yung picture, sabi ni Pia, yung picture na sa event legitimate. Okay? Legit ayon kay AI. Now, sabi ni Pia, walang event sa Bataan. I think I'm convinced, okay? To be fair, I'm convinced na mayroong event sa Bataan. Okay? So, pwede nga natin sinaksakan siya o tumira siya ng Coca-Cola, ng pulburon, o pinagsama-sama niya para magising siya. Kung inaabangan ko, tutulo naman yung dugo niya or what, o yung utak niya lumabas na ng bonggang-bongga. Yun na lang talaga ang, out of desperation, yun na lang talaga ang ginagawa natin. Ay, ang mga wini-wish natin. Parang si Cara David, gusto niya mamatay na lahat ng mga korap. Okay? Tamad lang din talaga yung si Bangag, kaya bihira na nasa public eye, sabi ni Kato B. Mahaba talaga ang buhay ng mga masasamang tao.
Okay? Hirap ng buhay dito sa Pilipinas, grabe, madam. Okay? Sabi ni, yep, ni Reggie. Ni Mona Lisa. Ayun na nga, mga kababayan. Tingnan mo ngayon. Tingnan mo ha, tingnan mo dito. Asa na ba yung binabasa ko kanina? Ang mga balita ngayong araw, alright? Anong balita mga ngayong araw? O kaso ng ano to? Measles and rubella sa Pilipinas. Ayan. Ayan, marami na naman mga bata na mamamatay dahil kulang ang budget sa PhilHealth at saka sa Department of Health. Dahil ayan, yung mga gamot dyan na multi-billion ay pina-expire na ng mga julul na mga kawatan din dyan sa DOH. Okay? Ngayon, anong sinasabi dito? O sa April 14, naghahanda na ang si Kokey at ang mga bangag, mga maletas kongresistas para sa impeachment ni Inday Sara. Puro ganyan ang balita, mga nagurgur. Okay? Ayan, nag-react, ito bago, nag-react na naman si Bangag sa kumakalat. Okay, na siya ay may stage 4 cancer na or gurgur siya. Okay, yun ang sabi dito. Anyway, walang kwenta. Walang kwenta, mga kababayan, ang nangyayari sa bayan natin dahil sa buwatan sila. Wala kang makikita. Solid North, napasok na ni VP Sara. Idineklarang adopted daughter ng Lamot Ifugao. Diyan pumunta si Inday Sara doon. Alam mo, pag talagang mag-eleksyon ngayon, panalo na talaga si Inday Sara. Kaya gusto talaga nilang gurgurin si Inday Sara. Okay? Yan ang katotohanan. Kaya sabi ko nga, ang balita, wala namang bago eh. Puro luma. Puro pagnanakaw, pakikipagsabuatan, wala na tayong ibang napag-uusapan. Sana man lang matuwa tayo na nag-create ng jobs for 100,000 people o 100,000 out of school youth na bigyan ng scholarship. Anong sabi ni Bangag doon sa speech niya? 90, was it 90 o 900 in fairness. 900 estudyante na bigyan ng scholarship. 900 lang ba ang mga wala ang hindi nakapag-aral? Ipinagmamalaki pa niya doon, nakakaya sa Japan, sa ambassador at saka sa charge the affairs, di ba? Ng Amerika, na 900 lang na scholarship ang ipinagmalaki ni Bangag. Again, ilang milyong estudyante.